So yun mga normal, dito natin masusukat ang inyong judgment. Sanggala. I'm sure napapanahon to. Napapanahon to para pag-usapan natin mga normal. Let's begin. Hi. I use she, her pronouns. I'm not sir. Yeah, like it's like a knife in the heart. So, may mga warrior tayo dito na malulupit na basketballista na 20, 40, sino pa isa? 20, di ba? O ganyan tagpo 40 kayo para ano? Hanggang 30 na. So yung mga normal, meron lang may mga agenda lang tayo na kailangan ayusin. So ayun, sana tayo mga normal. Okay, saan nga ba tayo? I did specifically ask ahead of time not to be called sir. Yeah, I'm just gonna go. Huwag kang magagalit kung ikaw ay na-address na sir. Kayo gumawa ng choice para mag-transition ng gender eh. Huwag kayong mag-expect na ganun din kabilis ang transition ng mga tao sa paligid nyo when it comes to addressing your gender. Kahit na obviously na mukha kang babae, damit babae ka, nasanay pa rin yung tao na nakadamit babae ka nga, galaw babae ka, magsalita ka parang babae, ang address pa rin namin sa'yo sir, especially kung ikaw ay masculine face. Ikaw ay mukha ka talagang lalaki, sobrang obvious naman mukha siya lalaki. Unless gayahin mo yung nasa Thailand, yung talagang mukha talagang babae. Alam mo yung makikita mo talaga sa mukha nila na alam mo yung walang bakas ng pagkalalaki, alam mo yung ganun, kahit na meron silang lawit, ganun sila kagaling. Kaya huwag kang magagalit kasi obviously yung mukha mo masculine. Okay. The Sweetwater starts at okay. I'm so sorry. I apologize. It's just always like a knife. It always hurts every single time. I was wondering if there's a manager I could talk to about something that happened. Yeah, I was called sir. Oh, okay. It just really sucks every time it happens. I'm sorry about that. I don't need to be called ma'am. I just need to not be called sir, you know? Hindi mo naman pala kailangan tawagin kang ma'am. Ang ayaw mo lang, ang masakit na sa tenga mo, yung tinatawag kang sir. Hindi lahat ng tao magaling sa analytical situation. Especially, ngayong nasa transition stage pa lang tayo, pagdating sa acceptance ng ibang gender. Kaya huwag kang magtataka. Ikaw mismo nagsabi, hindi naman pala kailangan tawagin kang ma'am, ayaw mo lang na tawagin kang sir. Ibig sabihin, may mga choices ka na mga salita na ayaw mong masaktan ka. Pero sana, unawain mo rin yung mga taong nalilito kung paano sila mag-address ng respect mag-render ng respect kasi hindi talaga trained karamihan ng tao pagdating sa hindi na trained especially kung medyo may edad na yung waiter kasi nung araw naman yung programming natin hindi tayo na train sa iba't ibang gender kaya kaya kung sa ganyan situation ka magtiis ka magkaroon ka ng patience na i-educate mo yung tao paano sa gender para magkaroon ng respect sa both parties yun yung nakikita kong magandang gawin mo siguro. At saka, nahihirapan din ako minsan mga normal. Pag ganyan, confused ako. Minsan parang, alam mo yung sentence ko minsan, hindi ko alam kung saan ako tutuldok eh. Kasi, thank you, magano na lang ako eh, pag ako medyo confused. Especially, depende kasi ang pag-a-address minsan eh. Pag nasa school setup ka, probably, kahit sounds like girl yung tono na pananalita nila. Pag lalaki yan, i-address mo pa rin talagang sir. Yun ang pagkakalam kong turo sa school doon kami na program. Ito, nasa restaurant. Ang training sa restaurant for long years, dalawa lang talaga ang ang address, ang pag-a-address ng mga gender. Yes, sir and ma'am lang talaga. Sir and ma'am lang talaga. I'm quite sure, natatakot din yung waiter na magtawag sa kanyang ma'am kasi hindi niya alam baka siya ay teacher or hindi ang hirap kasi pag na sitwasyon kayo namin hindi ko naman sinasabing abnormal kayo pero pag sitwasyon kayo namin na program talaga sa sir and ma'am lang natatakot din kami tumawag ng ma'am kaya hindi mo ba-blame din. Did you call me sir? I just want to tell you that the person who gave me this called me sir. What? Called me sir. Oh. It's just like, it kind of just hurts a lot to get called sir. Oh, sorry about that. O, di ba tingnan nyo? Nagsusorry naman yung mga staff ng restaurant eh. Kasi intentionally hindi talaga nila din alam kung paano talaga mag-address ng ganyan. Ay nako, ang hirap din talaga ng sitwasyon din nung Kasi kaya pag kung nasa sitwasyon kayong ganon, wag kayong magki-create ng commotion. Pwede yan discreetly, dapat nga hindi niya na Dapat hindi niya na sino-social media to eh. Kasi kaya ang daming basher eh. Kung makikita niyo yung mga comment, ang daming basher eh. Pag ganon, pwede naman kayong wag mo na i-post sa social media. Feeling ko nagagawa din siya ng content for content purposes din. Feeling ko tinatry niya ring i-educate. Kaya pag ganyan, magkaroon na lang ng patience na naniniwala as time goes by, ma-adapt din ang sangkatauhan yan. Kung yan naman gustong yung mangyari sa inyo.
Kasi especially, mukha kang masculine. Alam mo yun, mukha kang masculine eh. Masculine na masculine yung mukha mo eh. Masisir ka talaga. Para daw siyang sinaksak sa puso. It hurts like a knife. Ganun talaga yung pain na description mo ah. Hindi naman natin hinusgan yung pain na nararamdaman mo. Pero ang maganda dyan, tingnan mo yung good side. At the end of conversation, in-address ka pa nila na sir or ma'am, whatever, basta I'm quite sure, yun yung na-program sa waiter, waitress na a sign of respect as a human being. Ako nga minsan nagkakamali ako eh. May mga, alam mo sila, especially dito sa Pinas, may mga babae dito na mukhang lalaki. Magkakamali ka talaga eh. Minsan may mga tanod na tanod na encounter ko. Kala ko ma'am, malaki ang tiyan. Kala ko buntis, yung pala lalaki. Ang hirap anuhin eh. Pero hindi sila hindi sila transgender ah. As in lalaki, babae talaga sila. May mga na-encounter ako ganun. Pero minsan as a human being, magkakamali ka talaga. Especially ko ang first encounter ay nagre-rely lang talaga sa nagre-rely minsan sa visual kasi hindi naman kayo magkakilala eh. Very good. Thank you so much. No. Yeah. Thank you. I'm not a sir. Nothing like a good misgendering. It is a knife in the gut when I get called sir. I feel like I need to tell him. I need to tell him that hurt. It hurts more though, and it's not intentional because it means like this is sir to him. I know you didn't mean it, but I'm not a sir. I'm so sorry. It's okay. I know you didn't mean it. It's just, it hurts. I know when people clock me, it's fine, but like it does kind of hurt. Oh, ito pa napansin ko, especially boses lalaki ka pa. Damit babae ka nga, masculine face ka, masculine voice ka pa. Misgender ka talaga. Misgender ka talaga eh. Especially hindi naman kayo dati magkakilala. Okay yan kung matagal na kayong magkaibigan eh. Kasi napag-usapan nyo na before, okay, ako ngayon mag-reveal na ako, isa akong identify as a woman simula ngayon dahil magkaibigan tayo, i-address mo na ako as ate. Ganun na ha. O, di bakit pa paano? Ayan eh, ngayon mo lang naman na-encounter yan. Naku, I'm sure, hindi lang ako nakakalito, marami tayong ganito na pag may na-encounter tayo sa kung saan sa opisina, corporate world man o kahit anong I'm quite sure ganun pa rin tawag yung sa kanila, sir pa rin kahit mukha silang babae. Pero obviously, nakikita mo sa nilang very masculine sila, voice and face, isi-sir mo pa rin talaga. Pero hindi intentionally to hurt them, but to respect them. Kasi ganun naman talaga ang kultura, especially dito sa Pilipinas. Kaya nangyayari dito sa US, nga lang, nasa pa sila, tinatawag na birth pain. Nasa sila eh, transition stage, which is painful. Anything that undergoes change is very painful talaga. It hurts like a gut nga daw. It is a knife in the gut. Di ba? Thank you. I'm not, sir. Oh, sorry. Not, sir. Not, sir. But the guy who dropped the food off, he called me sir twice in a row. Okay. I'll let him know that and at the end as well. Okay, lastly, nagka-complain siya sa tao kasi twice in a row tinawag sang sir. Na may mga ganyan senaryo din. Pwede rin kasing pwede rin kasing malay mo nasa ka lang, especially nasa US to, 'di ba? Hindi natin alam kung siya ay nagpo-portray lang as a transgender or actress ba siya na hindi na nagbihis o kaya naka-mascot siya or naka-makeup lang siya. Alam mo yung ganun. Hindi natin alam kung anong trabaho niya, kung anong background niya, anong ethnicity, kung ano yung baka kasi hindi na siya nagbihis ay yung pinoportray niyang role ay transgender. Kaya pag ganun, especially pag ang tao, walang alam sa background mo kung ano ka, kung sino ka, kung anong transition na ginawa mo sa buhay, magre-rely sila sa first encounter judgment talaga, sa visual judgment talaga, kung anong, sa senses talaga, sa senses pala. Kung anong naririnig nila sa'yo, ano nakikita niya sa'yo, nakita niya masculine ka, nakita niya na yung mukha mo, medyo, alam mo yun, lalaking lalaki, yung boses mo, pang lalaki din, masisir ka talaga eh. Ang pinaka-solusyon dyan, bago tayo matapos mga normal, para hindi ka masaktan, para sa'yo to, hindi ko naman kung ang pangalan mo sa TikTok, nakita ko lang din to, it rings the bell. Ganda dyan, every time na pumunta ka sa isang restaurant or sa public place na ayaw mong magkaroon ng knife in a gut feeling, mga ganon-ganon, maganda dyan, alam mo kung ano, yung damit mo, lagyan mo ng patches, malalaki, call me ma'am, or kaya kahit sa bulkap mo, kahit anything na magbibigay ng advance signal sa mga tao sa surrounding mo na may potential na masaktan ka, baka kasi tawagin ka ulit sir eh. Lagyan mo dito, please call me ma'am. Ganun lang. Yun ang para sa akin para alam mo yun, hindi na magkaroon ng commotion. Kasi at the end of the day, kung gusto mo maging masaya, ikaw mag-a-adjust, hindi yung surrounding mo. And that's all for today. Please don't forget to follow, like, share, subscribe, comment mo taga saan ka, share. Thank you for watching. This is your greatest day ever.